God is able. From disability to possibility. Magandang gabi, kaagapay. Ito po ang programang God is Able na napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live. Bukod dyan, kami po ay napapanood din sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa aming partner television channel 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Ako po ay si Malu Tiongson Ortiz. Ako naman po ay si Edel Cotocova. Ang God is Able ay miyembro ng kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas at maaari niyo po kaming i-message sa smart number 0999-223-5675 and globe number 0916-296-6620 at pwede rin pong tumawag sa landline 8-654-3322 local 401. Magandang araw, Sis Malu. Kumusta po kayo? Yeah, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon kung saan man kayo sa buong mundo nanonood, no. So Edel, meron ngayong merong nangyayari ngayon sa ating hangin daw, meron daw volcano yung dust, no, na kaya pala medyo hirap ako huminga, no. Nararamdaman ba diyan sa lugar ninyo? Naku, Sis Malu, pagising ko po ng umaga dahil maaga akong gumigising para sa mga anak ko, naamoy ko kaagad siya. Kasi syempre coming from the inside, no? Tapos paglabas ko ng garahe namin, naamoy ko po kaagad. Amoy sulfur, sinasabi nila sulfuric ash. So, para sa ating mga nakikinig, magpakit-pakit muna tayo ngayon. Sabi, kailangan daw nakamask ulit tayo, Sis Malu. Yeah, siguro mas maganda rin kung hindi naman kailangan lumabas, mag-stay home na lang po tayo mga kaagapay. Yes. So, ano nga ba ang God is Able? Sa ating mga first-timers na nakikinig, ang God is Able po ay isang organisasyon na may puso para sa mga people with disability. Kung tawagin nga lang PWD, tawag po namin PAD, Persons Affected by Disability. Ibig sabihin po noon, hindi lang po yung taong may disability, kundi po pati yung pamilya, yung mga nag-aalaga, no? At nagpapahalaga na ang Christian churches ay maging lighthouse sa komunidad sa buhay ng mga PW at pamilya nito, no? So tayo po ay nakikipag-partner sa mga churches para magkaroon din ng ministry sila at magkaroon din ng awareness, no, na itong mga taong may disability ay kailangan din ng Panginoon, na sana ay handicap friendly rin sila at nakakarating din sila sa simbahan, no? So ito pong ating mga gift of mobility ay isa pong paraan upang mamahagi kami sa mga PWDs who are in need of wheelchairs, crutches, and canes, no? But we course it through the churches, no? At syempre meron din tayong mga family camps, no? At saka disability conference, no? Yan. So, tayo ngayon ang topic po natin. Alam mo, Edel, medyo bago sa akin itong kondisyon na ito na tinatawag nilang selective mutism. Meron palang ganon. Sometimes, no, di ba parang akala rin natin, minsan yung even people with, non-disabled people, parang mga anak natin, di ba, pag sinasabihan natin na bakit parang hindi sumusunod, no? Selective din sila sa kanilang hearing. Pero meron palang selective mutism, yung pinipili lang kailan magsasalita. And our guest today will tell us more about what it is and how it is to take care of a child with selective mutism. Tawagin po natin ang ating guest, si Ella Santana. Hello, Miss Ella. Hi, good morning. Hello, hi Edel, hi Miss Malu, and good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Ella, baka gusto mo munang bumati sa ating mga tagapakinig? Sa yung mga ka-church mo. Yes, okay. Sana makita nila to, tsaka this is bago sa akin to. So good morning to all my friends out there. I'm from Victory Fort, so hello dyan sa mga ka-Victory Fort. And Estancia as well, kasi sometimes we go there. Sige. So, Ella, tell us more about yourself. At saka, what do you do?
Okay, so I would say I'm a single mom of 3 children, ages 28, 23, who will turn 24 this month, and 19 years old. So, what I do, I am a self-employed. I'm a financial advisor of Manulife. Hello to Manulife colleagues out there. So, yeah, that's what I do. I just, my life revolves, of course, with God, my kids, and my work. Praise God. Yung kasing friends ko, it's in church and at my work. Yan, praise God. And hello po sa mga taga Manulife dyan. Alam nyo, ang isang pastor namin taga dyan dati si Pastor Ricky Sartu. Edel? I met Yes. And hello po sa ating mga kaibigan sa Victory. Marami rin po akong kaibigan sa Victory. Ayan, Miss Ella, it's nice to see you, to meet you, and be with you. First, gaya po ng sinabi ni Sis Maluno, first time rin po namin narinig itong selective mutism. Can you tell us about the condition of your child and how did you found out? Okay, so selective mutism is an anxiety disorder. Ito yung the person with this kind of disability, with regard to my daughter, she has this inability to speak in social settings. So I found out about it. We were in the US back then, no. Hindi ko siya nakita all through her childhood because she's with us, no, from birth. So she talks at home. I found out about it when the teacher said, when she was in first grade, she was 6 years old then, that she always has this accident, like she pee on her pants, because she doesn't ask for, like, may I go to the restroom? So, and she told me that, why don't you have her checked? So I really don't know why, because at home she talks, and I didn't know that when she's outside, she's not talking. So I brought her to this clinic, and then we were told that she has this condition. At first, I thought it's autism, but the doctor said she has eye contact, so it's not. It's just she just chose to speak to the person that she's comfortable with, and so far, right now, it's just me and her 2 siblings. Her name is Sophia, no, Ella? Yes, Sophia. So, it's really very new to me, although it's very similar also to, like, even people with Down syndrome or even people with autism, may ganyan din sila, meron din silang selective mutism, no? So, it could be also, other conditions also can be affected by this, no? And tama nga, siguro nga yung social, it affects their social behavior nga, no? Namimili sila kung sino yung kakausapin nila at hindi nila kakausapin. Pero at home, Ella, she talks all the time at home ba? Ganon ba? Tama ba? She, ano siya, ang tawag nito, normal yung voice niya, she complains, talaga, kung gusto parang, she tells us what she wants, kung gusto pala, lahat, I mean, wala siyang hesitations, pero once lumabas ka, ilabas mo siya. And then, kakausapin siya nito mga tao na to. Nagsha-shutdown. So, parang nasisipirin yung bibig niya. And then, but the thing is, if you chat with her, using Messenger, using text message, she will reply. And she will, like, you can ask her anything. Like, magkwentuhan kayo the whole time, makakapagkwentuhan siya sa'yo. But, pagka-verbal, wala. Wala talagang lumalabas. It's like, like that. But she can speak well. Ganun ang mga reply niya.
So, So parang siya 24. parang siya nagsa-stutter, no? Yung at saka parang isipin mo lang mahiyain lang siya. Mahiyain lang. Ganun lang ang dating. No? So tell us more, ano talaga yung selective mutism? What are the symptoms? At paano ba nalalaman kung meron yan? Apart from not speaking, are there any other symptoms? Or may kasama ba yan delay sa pag-aaral ba dahil hindi sila nagsasalita? Okay. Yes, may delay. Kasi right now she's in college, third year college, and she's already 24. So delayed siya ng 3 years, 4 years. Because in school, she doesn't talk nga eh. She doesn't ask questions. She doesn't, nagiging anxious siya eh. Na talagang sobra yung ano niya. We tried many times, our fault, our mistake. And nagkukos lang yun ng more sa kanya, yung anxiety. Nagtitrigger yun na nagkakaroon siya ng episode na parang nakikita ko nasa autism, yung yung nagkakaroon sila ng mga episode na natotrauma tapos nagwawala. Back then, meron siya ano. Oo, meltdown. So yun ang ano niya. Pero I cannot say na it's mahiyain eh. It's not mahiyain eh. She loves to go to parties eh. When she gets invited, she wants to go. Kaya lang, pagdating doon, huwag mo siyang kakausapin kasi hindi siya makikipag-usap sa'yo. Pero she loves to attend parties, she loves to attend gatherings. So, when back in the US, I asked the doctor kasi sabi ko uwi na kami dito sa Pilipinas. Sabi ko paano yun kasi in the US it's all free eh. Therapies and all. Sabi niya one day she will just open. So just expose her to the public, like sa mga social events. So that's why she's my admin right now at work. She's my secretary admin. It was really hard because your secretary needs to communicate with the other, departments, with the departments in Manulife. But what she does is she does it through messages, and it worked. Mm-hmm. And it's also for my advantage because when she's in the office, she's just focused on her work. Because she doesn't talk to anyone. So parang wala siyang marites. Kaya masaya ako. Kasi she can focus on her work, yeah. And my work involves a lot of documentations. And when you do documentations, kailangan focus. And that's her strength. Focus is her strength. Because, yun lang eh. You cannot talk to her because she will not talk to you. Kaya so it's on my advantage on me na kapag nasa office siya, wala akong worry kahit iwanan ko siya dyan. Hindi, matatapos niya yung trabaho niya kasi hindi siya makipag-usap. If you want to talk to her, message her. If you want to make kwentuhan with her, you message her. Yeah. So yun yung masasabi ko na Anyway, I don't wanna run ahead of my So, ang galing lang, no? Ang galing ni Lord na yung weakness ng isang tao and yet meron din siyang strength. Yung strength niya of, she's focused, no? So, opposite siya ng ADHD. Yun. Edel? Oo nga po, ang galing kasi meron, yung may nakita tayong disadvantage, but yung strength niya, no, it's something that employers would want actually, and it's an advantage on your side, Miss Ella. Thank you so much for sharing that. But I wonder, sabi niyo po you were in the US when he was diagnosed. Was she ever bullied by your friends, maybe, or classmates? What kind of problems did you encounter or did she encounter in school? Okay. So in the US, ang SPED, Special Children, nakabukod sa normal. Hindi katulad dito, may sarili sila, di ba? Parang kung grade 6 ka, normal, regular class, SPED, grade 6, SPED siya. So yes, nabubuli siya. Kaya lang naging problema ko because she's not the type. Uuwi na lang siya. Yung buhok niya nasa bunutan, tapos may bukol.
So when I asked her, she wouldn't say. Kasi yun yung ano niya, yun yung isang disability niya eh. Hindi na niya naiisip kung ano yung ginawa sa kanya, bakit ginawa sa kanya. She was when we left, she's in grade 6 eh. Grade 6 na siya nung umuwi kami dito. So, nalalaman ko lang when she gets home, makikita ko yung mga damit niya marumi, na hinila. Grabe. Mga yung gumagawa sa kanya nambubuli sa kanya are this same special children as hers. Pero may mga kasama kasi lang, yun lang sa Amerika, hindi siya batch by batch. Parang halo-halo na kayo doon. From the least disabled to the worst. So, ando na lahat, autistic, Down syndrome, nandun na lahat. And normally, ang nananakit sa kanya, yung mga may mga meltdown, nagme-meltdown during class. And kaya siya yung lagi na pag-iinitan kasi she's Filipina and she's kinda, pretty. So, pansinin siya, tapos lagi siya inaayusan pag So, yung mga classmates niya, basta papasok lang, kung ano lang itsura, kasi siya yung pinakamaayos, planchado yung mga damit. So, kaya lagi siya na pag-iinitan. And there was one time na talagang sobra na ako kasi dinala siya sa bathroom. Tapos inilubog yung paa niya sa toilet bowl. Siyempre nakarating sa akin kasi when she gets home, yung shoes niya basa, yung socks niya basa. So nung yun sa school, pero siyempre yung special children eh. So what can you do, di ba? Yeah. So the parents just pay for the shoes, and yun yung naging concern ko doon. At kaya ginagawa ko binabandayan ko na lang siya sa school eh, pag andun siya. Palagi siya siya yung parang apple of the eye ng lahat ng kaklase niya. Siya yung naiiba itsura eh. Kasi most of them are mga African American, mga Samoans, tapos yung I don't wanna say it kasi ayoko maging yung mga African Samoan, mga big kids na talaga. Mga babae din po? Actually, nambubuli sa kanya boys. Nananakit sa kanya boys. Kasi ang babae yata noon at that time, ilan lang sila? Parang 3, tapos lahat sila, kimi. 2 niyang kaklase may Down syndrome. Tapos mga mahihingin yung mga girls. Yung mga boys ang nananakit sa kanya. Mga boys, pag parang yung isa doon, parang may gusto sa kanya, pero yung way niya to show parang affection by hitting her. Kasi nga hindi siya nakikipag-usap eh. So parang napipikon sila, kinakausap nila, ayaw silang kausapin. No words. So yun, sinasaktan nila. Yeah, I can understand. I can understand why it's so frustrating also if you're talking to somebody na hindi sumasagot sa'yo. Talagang mapipikon ka nga naman, no? So, tsaka sa kwento mo, parang makikita mo talagang ang pag-iisip din nila, kahit if they have disabilities, no? Normal yung mga feelings nila, no? Na even bullying, nangyayari rin amongst people with disability. Kasi akala mo dati, isipin mo, yung non-disabled lang ang magbubully ng isang disabled. Pero nangyayari rin pala within people who are disabled, no? Yun. So, how did the family cope with all of this? Yung, syempre, pag uwi niya, nasasaktan ka, and the dad, and the siblings, pinagtatanggol ba siya? Paano nyo pinaglalaban yung anak niyo? Ako kasi is very confrontational. I'm a mom. I mean, even personal, talagang kino-confront ko agad. I wanna deal with it immediately. So good talaga ako. So good school ako. I mean, makikita mo talaga ako, kaya kilala ako sa school. Kasi lagi ako nakikita doon. Little things that concerns my kids. Andun ako. So, parang, kumbaga although, ang maganda kasi sa US, they treat it like talagang very professional. So, walang talagang ina-address agad nila yung concern ko and all.
Tapos sa mga ano naman, sa family ko when we get home, actually kasi hindi nila na na di-differentiate. Hindi nila nakikita yung condition ni Sofia kasi when she gets home, she's normal eh. So parang ang mga anak ko hindi nila now ano ba yung parang sasabihin ko, even parang lately na lang na medyo naiintindihan nila yung condition ng anak ko, pero they always say nga na pag sa bahay, yung bang parang sobra yung attention ko to Sofia. Eh pare-pareho lang naman silang mga anak ko, pare-pareho lang naman din yung ano nila, ability. At kasi Sofia kasi, she does well in school, magaling siya sa multiplication, so parang walang issue, so parang ang mga anak ko, what's her problem? Bakit parang mas pinapaboran mo siya? So, yun yung ano, kaya hindi nakikita sa bahay eh. Kasi she's different at home. So, yung support nasaan? Nasa akin lang. Kasi ako yung school home. Ako yung kasama sa doktor. Ako yung nagpapa-therapy. So, hindi naintindihan ng mga ano ko. Even lately lang, actually, parang ibig sabihin, nakikita na ano ng mga anak ko, pero parang hindi pala mag-sink in sa kanila yung mga kids ko na, hello, may problema yung sister niyo, meron siyang disability. So, yun yung ano, kaya kumbaga parang it's just me and the dad back then. Nung kasama pa namin ang daddy nila sa US. So parang pero my kids parang in denial lang pamilya, or it's just that tanggap lang nila yung tao na as is where is. I can say for my son it's in denial kasi yung son ko parang like ngayon sabi niya why are you pushing her to do to be like this when she can do it. Sabi ko nga hindi nga eh. But yung super alalay na, pero ngayon nga, slowly, nililet go ko si Sofia na to be by herself. Like, natutuwa ako dahil sa building namin, favorite niya, ando na yung Jollibee, bumalik na. So sabi niya, oh wow. And then, pinag-upload ko siya ng GCash. So slowly, ano ko na yung ano niya na maging independent. Kasi eventually, iiwan ko din sila, di ba? Mauna ako sa kanila. So, yun. Pero yung anak ko medyo, siya yung panganay ko, siya yung medyo may sobra yung resistance niya. Although, nakikita ko, mahal naman yung kapatid niya, pero parang sinasabi niya, parang baby ko. Parang gano'n. Siguro may follow-up question po ako, Sis Malu, with regards to yung kinukwento sa atin, Miss Ella, is the relationship of the kids to their sibling. Miss Ella, was there any moment na you all as a family faced a doctor and the doctor was the one who told them that this is the condition of Sofia for them to understand it medically? So kayo lang po. But what were the interventions na siguro po yun na lang yung follow-up question ko on the side naman ng doctor. Ano po yung mga medical intervention that the doctor advised you? Meron siyang medication na binibigay. Pero pinastop din kasi it's not parang sinasabi nila it's gonna be worse if itutuloy niya yon. So may parang siya yung parang anti-anxiety something. Kasi siya doon, back then, nung bata-bata pa siya, si Sofia, nagkakaroon siya ng meltdown eh. Alam mo yung makikita mo sa autism, pero hindi nga siya autistic eh. So, yun lang yung reason kung meron siya. Tapos, pang is yung talagang i-expose siya. Kaya lagi kami, sinasali ko siya sa mga play, yung bang mga nakatayo lang pero naka-costume siya, sinasali ko siya sa singing contest sa group pero nakatayo lang siya. Makikita mo may mga video ako niyan, kompleto ako niyan. So yun yung mga ginagawa ko na lang, as in siguro nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi
So hands-on talaga ako, and talagang focus ko talaga are my children. So lagi siya yung iniisip ko, tsaka hindi kumbaga parang hindi ko siya nililimitahan na hanggang dito lang yung kaya niya. Hanggang dito na lang ako. Nag-explore ako. So yun yung ginagawa ko. Sobrang exposure sa Tsaka kasi hindi ako taong labas ako kaya medyo gala. Tsaka friendly ako sobra akong friendly. So although walang nagmana sa akin among all my kids, wala. Nag-iisa ako. Ella, you mentioned na yun na siya, no? 24 years old na siya ngayon. And September 30. Kailan? September 30? Mm-mm. Pala pa kami ng birthday. So, yung ba niya, while she's still in school, she's already working for you. Tama ba? Yes. Ang galing, no? So, how does she juggle her time na nag-aaral pa siya, tapos nag-work pa siya for you? How does she do that? Meron siyang routine. Ito rin na isang maganda sa condition niya. May routine siya, meron siyang days that she does her notes. It's online, no? Tapos meron siyang days na she works for me. And normally Monday and Friday. Tapos in between Tuesday, Wednesday, Thursday sa school siya. Pero right now, this school year, third year na siya supposedly, no? The youngest siblings suggested, since third year na rin yung youngest, pareho silang may thesis, sinuggest niya sa akin for her to stop muna. Kasi she cannot help her. Kasi si Sofia kasi when it comes to like projects and all, she needs to communicate And siya yung spokesperson my youngest So sabi niya, I cannot help her right now. So let me finish first and then send her back to school. And then they also suggested to switch course, kasi parang yung napili ng school, kasi nag-iisang college yung AMA, siya lang ang tumanggap sa condition niya. Tataka nga ako kasi hindi naman sila special ed school normal regular school sila So for second year nakaka-cope si Sofia kasi she's good in online, effective sa kanya yon. Pero ngayong third year, it's gonna be different because there will be face-to-face and there will be thesis. I-defend mo yan. So that's gonna be different. So, yung anak ko nag-suggest, actually ayoko Hindi ko kaya kasi sabi ko gusto ko tapos kayong lahat Tapos, so pinag-isipan ko and then I talked to the school and they all agreed na to let her stop muna. So ngayon, focus siya sa Manulife. Every day na siya nag-work and then I'm training her. Ang niya is kapag may routine, ito gagawin mo na Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Yun ang gagawin niya. Ang medyo challenge doon is pag naiba yung routine niya. May nga siya, yung konti sa autism. Pag naiba yung routine niya, medyo na-anxious siya ulit. Yung anxiety, lumalabas. Makikita mo sa kanya. Kaya bumili siya na rin ang nagawa ng solution. Bumili siya ng stress ball. So maririnig mo, pag naririnig mo yung stress ball niya, may tunog yun Pag naririnig mo na tumutunog yun, ibig sabihin nasa stress siya. Inaano niya yun pinapunch niya. Pag na-stress siya sa mga utos ko, nakita mo na yung personality ko, medyo strong, di ba? Pag mga utos ko, pag nasigawan ko, na-stress siya. So, ayun. Yun yung kaya ngayon full-time siya. Starting nung school, itong school year, September, nag-full-time na siya sa Manulife muna for a year. Thank you for sharing your how your daughter is coping school, and I'm glad she's in college pala, no? Ang galing. Pero Miss Ella, sabi mo kanina, you know that mauuna ka sa mga anak mo. You even said na iiwan mo sila. Siguro gusto po naming malaman, ano po yung mga pangarap nyo para kay Sofia for her future? Naiyak na ako. Honestly, ang pangarap ko sa kanya is for someone na makasama niya sa buhay, magkaasawa siya.
na mamahalin siya. At yung mga pangangasawa niya, ayoko nung pareho niya. Ayoko may disability. Someone who's normal. Mamahalin siya, God-fearing din. Yun talaga yung pangarap ko. Kaya sabihin natin na parang ko na gusto ko siyang matapos kasi I also want that person kung ibibigay ni Lord to be proud of her. Nakatapos siya, meron siyang work, na mabubuhay siya na Yun yung ko kasi sabi ko kung mauna ako sa kanila is yung syempre yung panganay mag-aasawa, yung bunso mag-aasawa. Kahit sabihin pa na mangako sila sa akin on my deathbed na we will take care of her, hindi ako sigurista ako hindi ako nakakasiguro na uunahin siya over the family, di ba? So, yun lang ang ko sa kanya na Lord na ayoko siyang maging mag-isa. Ayoko siyang maging mag-isa kapag wala na ako. And if I may say nga pero pangit na kasi napag-uusapan naming dalawa yan Sabi niya, I don't wanna have a boyfriend, I don't wanna give birth, it's painful. Lagi na sinasabi na ganyan. Tapos sabi ko, what if mommy goes to heaven Alam mo sabi niya, I also want to go to heaven. I want to join you. Ganun siya. Kasi si Sofia ko yan wherever I am, she's there. Siya yung ko parang yung decision niya is my decision. Kung ano yung sinabi ko, yun din sa kanya. Minsan nangangatuyan siya, pero it's very rare na ginagawa niya. So parang kaming dalawa, yun naisip ko rin na pagtanda ko, siya yung nakakasama. Pero ayoko naman maging selfish. Gusto ko na mabuhay siya ng normal. And yung nakakasama niya sa buhay, yun yung talagang yung love ang meron for that person, whoever that person is. Na love for my daughter, na talagang in-nurture niya, iyanin niya yung anak ko. Yun talaga. Kumbaga parang yung panganay ko tsaka yung bunso ko. Oy, wag mo na kayo 30 years old na kayo yung para buo na yung brain nyo. Gusto kong para walang, kasi nga, I have a failed marriage. So pero si Sofia, iba yung ko sa kanya. Gusto ko may makagusto sa kanya. Gusto ko may makagusto sa kanya na yung mamahalin siya ng ganun siya. Mm-hmm. Nakaka-manghalang ang Panginoon na because he knew that you're gonna be a single mom, and so he even prepared you for that situation by giving you this child na makakasama mo pala panghabang buhay, yung magbibigay ng joy sa iyo. Oo, kasi minsan akala natin lahat ng joy natin nanggagaling sa asawa Pero and some people think also na children with special needs are a burden, but actually they are a blessing, Especially for you, Ella, na yung sa pinagdadaanan mo, meron kang makakasama, hindi lang kasama nakakatulong mo pa sa pagtrabaho, di ba? Parang what a blessing talaga, So mga kaagapay, huwag po nating iisipin na pag tayo po ay may anak na may disability na para sila ay baka iniisip pala sumpa or mabigat, problema. But think of them as a blessing from the Lord. Kasi di ba sabi nga sa John 9:3, di ba? Bakit daw pinanganak yung isang lalaki na bulag? And it's not the sin of the parents or even the sin of this man, but it's through them that God will display His mighty works, So, this is His mighty works in your life, na alam niya, Ella, magiging mag-isa ka lang. Alam ko na kailangan mo magtrabaho para, to make ends meet and take care of your 3 kids. So, I'm giving you this child who's going to be a blessing to you, give you joy, and help you out in your job. Ang ganda, Ang ganda isipin, Edel? Yes po, Sis Malu. Kapag inisip natin, minsan, yun nga, sabi mo, akala natin pabigat, pero gaya ng example ni Sofia, she's been a good, great help to her mom na possibly hindi makikita ng ibang tao. Pero ako naman po yung na-appreciate ko kay Miss Ella as a mom myself, Malaki pala yung impact natin sa mga anak natin, knowing that they can do things that maybe others will not think that they can do, pero nagtiwala na
binigyan ng tiwala ni Miss Ella si Sofia that she can do something and she can do it well. And we can see that she is productive, kumbaga. And she can hold a position, no? She can earn her own money in the future. What an achievement for somebody na other people might think na magiging pabigat, pero sa kay Miss Ella is nakakatulong at makakatulong pa ng tuloy-tuloy, lalo sigurado when she would finish her college degree. Ano po? So, yeah. And yeah, yung may tanong ako sa iyo, Ella, no? Like at home, no? You said naman independent siya, pero like doing chores at home, siya ba ay naaasahan? Or spoiled ba siya? Di ba usually kasi pag may anak tayong with special needs, medyo special yung treatment eh. Hindi siya inuutusan, hindi siya yung pinagwawalis, hindi siya yung pinaghuhugas ng pinggan. Pero how is she at home? Okay, so kasi ano din naman sila, no? So na-train sila sa US, wala naman kaming maid doon. Tapos dito may helper kami. Pero namatay siya last year. So nung namatay siya last year, nag-divide kami ng household chores. And napunta kay Sofia yung laundry. So nagpapa-laundry kami sa labas, pero yung white at saka underwears, yun ang in charge siya doon. Tapos in charge siya sa breakfast. So marami siyang alam na lutuin. She can cook pasta, she can cook magaling siya magluto ng pancake. So yan ang mga ano niya. And among all of them, since siya nga yung palaging kasama ko, and siya nga yung secretary ko. So, alam niya na yung mga gamit. Yan, ba, pupunta kami sa office, siya na yung magpapak ng mga gamit ko. And ang maganda sa kanya, kasi nga, dahil hindi sabog yung isip niya, focus. Alam niya yung oh mami, did you bring this? Oh mami, your water. Ganyan, maano siya yung pagka nasa sakyan na kami. Kasi hindi ako pwedeng walang water, tapos natatraffic. Kailangan may tubig ako. So, yan, dala-dala niya yan. Chine-check na yan. Tapos pag halimbawa, oh my gosh, I forgot this. I already put it in your bag. Ganun siya. So, ganun yung yung charger, yung cellphone niya na madalas kong makalimutan eh. So, yan yung mga naaalala niya. So, yun yung talagang one also na masasabi ko na advantage ko having her by my side. Siya yung nakakaalam nung ano yung mga nakakalimutan ko, ano yung mga iniisip ko, yung pag naiinis ako, ano yung solution, parang siya yung minsan kaya nagagalit yung dalawang kapatid niya. Parang siya yung yung bang nagagalit na ako sa mga kapatid niya. Pagsasabihan din niya yung mga kapatid niya. Oh, I told you not to, it makes mom really mad. You shouldn't have done that. Ganon siya. Yung parang, pa niya, susuhulan niya pa kaya doon nagagalit yung dalawang kapatid niya. I told you not to do that kasi she knows what not to do na mag-cause ng anger ko. Which siya, among all the three, hindi niya ako dinidare. Hindi niya chine-challenge yung patience ko. So, yun yung yun yung pag nakikita ko na sa kanya sabi ko, grabe, sabi ko tong anak ko. Tapos lagi sasabihin niya, Ma'am, I understand. I understand. Yung pag sabi ko, anak, sorry, I shouted at you. Yung pinagagawa ako, tapos nagkamali siya. Work naman yung work-related. She always say, Ma'am, I understand you. And I have this. Papakita niya yung stress ball niya. Ganun yung niya. Para siyang Little Ella. Ella Junior, no? Ayun ang tawag sa kanya sa office. Oh. Meron bang, do you see signs of, let's say, pagka-OC, obsessive-compulsive sa kanya? Maano ba siya masyado sa order or sa cleanliness? Or meron ba siya, does she even go through depression? Meron ba siya ng mga ganun? Depression, wala. Pero dun sa OCness, cleanliness, hindi yan nagbabanyo ng walang bidet. Talagang, kala mo nasa mall kami, alam niya sa mall, kung minsan kasi merong walang bidet, minsan meron wala, meron. Kahit malayo yon, pupuntahan niya yon. She needs to wash. Kailangan niya ng water. Tapos, pagka walang ganon, natitiis siya, kaya mapapagalitan ko yan eh. Kasi hindi pwedeng nagpipigil. Tapos, and hindi siya lumalabas ng banyo nang hindi siya nagsasabon.
and matagal. Sabi ko nga may mga ano siya eh, may mga ano nung ano na ang tagal, ang tagal niyang ano, tapos hindi siya nahahawak ng anything nang hindi nag-alcohol. Among all of them. Tapos halimbawa, bumaksak na yung food, yung iba pag, ay sandali lang naman to eh. So, siya itatapon na niya. Hindi niya nakakainin. And, siya yung aking expert when it comes to expiry. Halimbawa, may mga sale, nahilig ako sa sale. Alam mo, single mom eh. Habol natin lagi, buy one, get one, 50% off. Talas sa mata niyan. Oh, mommy, you know why it's buy one, get one? Because it's here. It's gonna expire soon. Oo, sobrang talas. May nagbigay na pagkain sa anak ko, yung Pocky, favorite ni Sofia yun eh. Immediately, pagdating, ang dami ha. So, nagtaka ko, ang dami niyang binigay sa'yo. Pagdating, recent lang yun ha. Nakita na niya agad. Oh, wow, it's expired. No, I'm not gonna eat that. Expired. Matalas mata niya sa mga expiration ng pagkain. Yun, OC siya dun. The advantage of being so focused. Ay, nakikita ko talaga yung advantage nun pagdating po sa mga ganong bagay on food and then at work, and also it will help her figure out, I think, the dangers. Kaya gaya po ng sinabi ninyo on the toilet, washing hand, may advantage din pala yung pagiging very focused niya, Sis Malu. Siguro po this time I would like to ask Miss Ella, kumusta naman po yung meron bang personal relationship si Sofia kay God? I mean, if you are to describe, gano'n naman siya ka-focus sa kanyang spiritual life po siguro? Si Sofia goes to BSF, Bible Fellowship International. So, silang dalawa, silang magkapatid. And nag-accept na rin siya, nag-water baptism siya many years ago. Silang dalawa magkapatid, silang girls. Yung anak kong panganay na una na siya, so silang dalawa. So, and then, she's one of the volunteers sa kids, syempre kasama ko. So, ano yung function niya? Taga-bigay siya ng mga awards, ang incentives sa mga kids, kasi nga she doesn't talk. Dun sa, and she always, hindi siya ganun halimbawa sa BSF, no? She just listens and she won't answer you. Pero she knows ano yung gusto ni God. She does everything na naka-align sa obedient siya. She's an obedient child eh. So when you say, oh, you don't, pag minsan, di ba, ako pag natatraffic ako, nalalaglag mga prutas ko eh. So minsan, sisingitan ako, so magagalit ako, oh, mommy, it's not good, it's bad, ganyan. So siya nagre-remind sa akin, na what would Jesus do? Laging ganyan. What would Jesus do? Yan lagi yan. JD, yan lagi inaano niya sa akin. So, pero yung very siya, yung like sa praise and worship, she's just staring. Like sa music, she's very silent. She's not, basta nakikinig lang siya ng ganun. Pero I know in my heart na yung niya, obedience niya kay Lord. And na nga kumbaga parang tinitignan naman talaga siya ni Lord eh. I mean, kumbaga parang all throughout na parang sabi ko nga kay Lord, Lord, help me settle my heart, knowing na she is under your care, na hindi ako dapat mag-alala, hindi dapat ako negative, mag-worry if I live this world. Yeah. Thank you for sharing that, Miss Ella, kasi I think, Sis Malu, yun yung mga ibang worry ng mga parents with children with disability, kung paano nila malalaman kung talagang may relationship yung anak nila sa Panginoon. But with Sofia, it's very nice to know that she's also serving alongside with her mom. So yun po, Sis Malu. Yeah, and I think it's a duty of every parent, na huwag natin gawing excuse na just because may special need yung anak mo, hindi mo na siya dadalhin sa church or hindi mo na siya sharean siya ng gospel. Kasi everyone is a sinner, di ba? Even yung mga anak po natin, kahit na inosente sila, everyone is a sinner, di ba? It's only Jesus who's sinless. So kailangan natin din pakilala ang Panginoon. Whether they understand or not, that's not our problem. Basta ang role lang natin is
ma-lead natin sila sa Panginoong Jesus and let the Lord do His job. Kasi may way naman ang Panginoon para kausapin ng mga anak natin. Kaya minsan nga, ang prayer ko sa anak ko Lord, reveal yourself to my daughter in a way that she can understand, that she can hear you speak to her. No? So, ito dahil pa-ending na tayo, Sofia tuloy, Ella. What do you think is God's purpose for giving you this child? I know you've mentioned already some, but how has God used this child to make you a better parent or a better person? Kasi medyo yung personality ko kasi is very strong. And siguro ang isang number one na ano ko is impatient ako. Tapos control freak. So, nakikita ko ngayon, even back then, nakikita ko na the reason God gave her to me is para mas maano yung ano ko, yung at saka hindi ako masyadong compassionate before. Pala akong pakialam sa iba, sarili ko lang. Selfish. So, yung patience ko, sobrang na-build with her. And then, medyo ano pa ako, work in progress pa ako sa pagiging control freak. Pero, unti-unti na ano yan. And yung compassion ko, sobra, na parang, kahit yung mga nakakakilala sa akin before, hindi parang, ang laki, sabi na, ang laki ng transformation. Na yung compassion ko for actually, it's more of mga neglected children. Not only mga with disability, but those children na neglected, na napapabaya. Yung ano ko. And yun nga, na nagkaroon kami ng, may mga tawag ito, yung group namin, we went to mga orphanage, tapos, yun din, tapos nakaano rin ako sa mga, person with disability, kasi nung napunta si Sofia parang in-enroll ko siya 1 year lang dito sa SPED sa Pasig. So, puro voluntary yan since it's public, so na-expose ako ng gusto dyan, and na-build yung yung compassion ko, tsaka yung heart ko talagang na-open na ng gusto for this. And yun yung nakikita ko na, yun na sa akin ni Lord na I'm so thankful kay God because kung pinabayaan niya ako, siguro parang yung buhay ko, sabog, selfish, self-centered, self-righteous, na lahat ng pinagdaanan ko nang meron ako. I'm so thankful regardless kung ano siya, bad or good. Talagang nakita ko kung how God orchestrated everything for me, lahat. Saka ang dami ko pang mga na sobrang kukulangin ng oras natin na I can share, na makikita mo talaga yung kamay niya in everything. Wala talaga akong makuhang ma-credit for myself na lahat si God to. Lahat si God to. Kumbaga parang ang ano ko sa sarili ko na parang, Lord, bakit hindi ko agad niya nakita? Pero ano masabi agad niya sa akin? Because I meant it to be that way. Hindi mo agad makita. Para mas mabuild, maayos. Yung talaga, yung process talaga niya sa akin. And even yung kumbaga pa na andito na ako sa situation na minsan ayoko, parang, Lord, napapagod na akong umunawa dito sa mga tao na to. Lord, napapagod na akong magbigay ng compassion. Minsan may mga ganun ako pag pumapasok yung devil. But, si God laging, kumbaga parang, sabi ko, parang I really don't deserve yung love that He's giving me and my kids. And, yung mga anak ko, kung bakit din sila ganyan, it's because of Him. Siya din yung nagbigay sa akin ng mga mabait na anak. Kasi hindi ko rin naman sila maayos na pinalaki, pero maayos silang lahat. So, sabi ko, God, thank you so much. Kasi parang sinabi niya sa akin, ayoko nang dagdagan. Yung mo, na stress ka, nagagalit ka. Kasi my kids, when I'm angry, walang sumasagot sa akin. Mali na ako, pero
walang sumasagot. Kaya sabi ko, inaano ko yung mga anak ko, binigay talaga sa ayan, especially si Sofia. She's always there for me. Talagang alam niya yung moods ko, alam niya yung gusto ko. Kagabi lang parang late na ako. Sabi, alam niya, natatraffic ako. Ano siya yung, alam niya, natatraffic ako. So, sabi niya dun sa lola niya, we live with my mom Sabi niya, tukok na dinner. Kasi baka pagdating ko, gutom na gutom ako. Kasi may ganun na minsan din ako nakakakain. Kasi nagmamadali ako, natatraffic ako. Ganun siya mag-isip. And then, alam niya, pagka nagpa-park na ako, alam niya yung sound ng sasakyan, bumababa na siya to help me get all my things. So, hindi, I would say, hindi naman sa training ko yan Ibig sabihin, hindi ko naman, hindi ako ganun hindi naman perfect yung parenting ko sa kanila Marami rin akong meltdowns because I'm a solo parent. Marami akong challenges. Minsan nabubuntun ko sa kanila. So, yun yung sabi ko, Lord, ano yung ko to deserve this? These kids. Sobrang, even my son, 28 yan, 28 years old yan. Hindi yan laboy. Nagpapaalam pa yan. Ito yung meet ko, itong day, ganyan, ito mga friends ko, I know. So, parang doon pa lang sobrang na akong, ano pa ba yung hihingin ko? Ano yung right ko to complain? Ano yung right ko to, nakatira lang kami sa And even nga itong na I live with my mom, na I lost my house, I lost my car back then. Parang, tapos nasa maliit kaming bahay. Ano yung i-complain ko dito? Maganda nga ito, maliit kasi nakikita-kita kami. Yung may nagkikita-kita kayo kaysa nasa malaki kang bahay. Kasi mahilig ako sa malaking bahay Tapos gusto ko solo-solo kami ng kwarto. Pero ito na maliit, may nagkikita kami kasi magkakasama na kami sa room ng mga girls. Si Carlo nandoon kasama yung lola niya. So sabi ko, Lord, thank you. Hindi mo kami inalis dito. Nagpapasalamat ako dito sa maliit na bahay na to. Kasi we're more, closer. Ayun. Ayun ako na masyado akong sorry, masyado akong emotion. Ella, for sharing that note. I think from what I'm hearing from you is that you had a grateful heart. Nakikita mo lahat ang biyaya ng Panginoon, even through difficult situations, even with that small house, even with the disability of your child, you see God's blessing everywhere instead na mag-focus dun sa mga problema at sa mga negative, no? So that's a blessing talaga. Edel? Yes po, sobrang nakaka-bless po ng na-share ni Miss Ella. And kagaya po ni Miss Ella, marami ring mga kagaya natin ang nababago lamang through encounter with Jesus and really having that relationship with Him. Maraming salamat po, Miss Ella, with your time with us. And I hope na ma-share niyo rin tong video na to. Let you know. Ayan, para po makita rin ng mga kaibigan niyo, ng mga kasama ninyo. At marami pong ma-encourage sa story ninyo ni Sofia. Ayan. Sis Malu, I think oras na para magpaalam tayo. Pero siguro bago tayo magpaalam, maganda rin na para dun sa mga nakikinig ngayon, and maybe you're wondering, paano nagagawa ni Ella yon? Paano niya na-juggle lahat yung time niya and yet be thankful despite na may anak siyang merong disability, no? And there isa lang naman po ang sagot niyan ang Panginoon. And if you have not fully surrendered your life to, sabi ng Panginoon, di ba? It's only through my Son, Jesus Christ. Lahat ng problema mo, solusyon dyan ang Panginoong Jesus, di ba? So, kailangan po nating maintindihan muna what Jesus did for you on the cross. Kasi pag na-understand natin yun, kung ano yung sacrifice na ginawa sa atin ng Panginoon para bilang kabayaran ng ating mga kasalanan, only then you will appreciate life. Only then you will see your own weaknesses, your own sinfulness, that you have no right to complain and become so grateful sa Panginoon, no? Dahil sa ginawa niya. And if that's you and you want to, maybe nahirapan din kayo sa inyong anak na may special needs, or maybe kayo mismo ay may disability at you can experience joy, yung joy na sinishare ni Ella, no?
ang kilang naman po talaga ang Panginoong Hesus. At kung handa na po kayong tanggapin ang Panginoong Hesus ngayon, sabayan niyo lang po ako sa isang dasal. Lord Jesus, marami pong salamat that you died on the cross for my sins, that you paid for the penalty of every sin and mistakes that I've done sa aking buhay. Panginoon, patawarin niyo po ako. At ako po ay nahihirapan, Panginoon, na harapin ang mga challenges nitong pag-aalaga sa isang anak na may special needs, or ako mismo, Lord, merong special need. Pero Lord, kailangan ko po kayo, binubuksan ko po ang aking puso, Lord Jesus, and invite you to come in, be my Lord and Savior, and take control of my life, Lord, right now. Lord, I ask that you will change me from the inside out, and bigyan niyo po ako ng kakayahan na bukal sa loob ko na tanggapin ang aking anak na may special needs. Bigyan niyo ako ng kakayahan, alagaan siya, at ma-experience ko rin po yung joy na nararanasan po ni Ella. Maraming pong salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. And if you have prayed that prayer, sigurado po ang Panginoong Jesus nandyan po sa puso ninyo, and the Holy Spirit will indwell in you at tutulungan po kayo sa pag-aalaga ng inyong anak. So natatapos na naman po ang isang oras, ang bilis, no? Maraming salamat mga kaagapay sa pakikinig. Maraming salamat kay Ella sa inyong storya. Ito po ang programang God is Able, serbisyong PWD. Kami po ang programang God is Able, daan ay katatagan at pag-asa ng mga Filipino PWDs. Ako po si Malu Tiongson Ortiz. Yes po, tayo ay sabayang napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ganun din po sa channel 185 sa GCTV. Ako naman po si Edel Kutokova and Sis Malu from Disability to Possibility. God bless everyone. Alam po. God is able, from disability to possibility.